gikan sa kamatayon ngadto sa kamatayon, o ngadto sa usa ang kahumot gikan sa kinabuhi ngadto sa kinabuhi. Kinsa man ang takos ni ining mga butanga? Kay lahi kami sa kadaghanan nga namaligya sa pulong sa Dios, kung dili ingon nga mga taong matinud-anon o ingon nga gikan sa Dios, kami nagsulti sa atubangan sa Dios pinaagi kang Kristo. So sa hugat sa English and ASB, 2 Corinthians chapter 2, 12 through 17. Now when I came to Troas for the gospel of Christ, and when a door was opened for me in the Lord, I had no rest for my spirit, not finding Titus, my brother, but taking my leave of them, I went on to Macedonia. But thanks be to God, who always leads us in triumph in Christ, and manifests through us the sweet aroma of the knowledge of Him in every place. For we are a fragrance of Christ to God among those who are saved, and among those who are perishing. To the one an aroma from death to death, to the other an aroma from life to life. And who is adequate for these things? For we are not like many, peddling the word of God, but as from sincerity, but as from God, we speak in Christ, in the sight of God. So din mo ito makita si Pagsupad na human sa yung gidil ang issue sa nakasala ng igsoon na i-restore na, no? Balik sa ilang fellowship. Iniiyan akong isa-isa iyang mga trabaho, isip apostoles o iyang mga kalampusan na ini. O yung hiya sa versikulo 12 o 3 siya ito makita that he arrives in Troas because the door was open to him for the preaching of the gospel. No? Abli nga puntahan alang sa iya para makawali siya sa mayong balita. Iablihan kini sa Ginoo alang kini karon makawali siya sa mayong balita to Troas. Apan, no? He was uneasy, wala sa may makam dito sa Troas tungod kay wala niya makita ang igsoon dito nga si Tito. He was uneasy because Titus, his brother, was not there, and so he left for Macedonia. Hindi din sa versikulo 14, 16, panong sa 16, tungkita that he blesses God for the success of his labors everywhere. Isip apostoles, magdala sa mayong balita nga to sa katawhan, sa tanan mga lugar, iyang pasidunggan o gidaig ang Diyos tungod sa kalampusan ni ini. O yun nga ito makita, kalampusan tungod kay, kani naghatag ni o kaluwasan sa mga nituo sa Ebanghelyo. Nituo ni Kristo ang isip Mesiyas o mauray manluluwas. O sa mga wala nituo sa ilang kalaglagan. Kini tanan kalampusan sa iyang mga tinuha o kini iyang gihatag ang pasidungog o ang pagdaig ngadto lamang sa Dios. Nagahatag og kalampusan o naghatag og kaluwasan. Sa 17 ipakita po nga sa iyang mga kalampusan ini isip nga apostoles sa iyang pagsangaw sa mayong balita na nainituo walay nituo iyang ipakita din nga siya sincero sa iyang pag-alagad sa Ginoo, walay sabol, walay tawhanon na motibo sa iyang pagsangyaw sa mayong balita. Lamang ang isugo sa Dios iyang isangyaw ngadto sa tanang katawhan alang sa ilang kaluwasan. So wala sa tinaguan ng mga agenda alang sa kalambuan sa iyang gingharian o sa iyang kaugalingon, kundi ang iyang rugod na masangyawan ang mga tao alang sa kaluwasan nila o bilang kayuhan sa church o sa himaya sa Dios. Muna iyang ipatinaw sa DCCP dili sama sa uban nga ilang gikurap ang pulong sa Dios, ilang gigamit ang pulong sa Dios aron sa ilang kaugalingon lamang na intensyon o kalambuan o wala din sila nagtumong o pagwali sa Ebanghelyo alang sa himaya sa Dios o kaayuhan sa iglesia
kaluwasan sa mga kalag pinagi sa Ebanghelyo. So yung ipatinaw nga siya sincero matinud-anon nga apostoles, no, dili sama sa panguna-una sa mga taga-Korinto nga no gidudahan siya sa pagka-apostoles, nga dili siya sincero matinud-anon. Dini ang ipakita na, no, iya mang ibalita nga sa bisig asas nga adto, no, nga sa iyang pagbuhat sa iyang duty sa isip nga apostoles ni resulta gyud kalampusan, no, uban sa grasya o tabang sa Ginoo. So nagpamatuod din nga siya sincero matinud-anon nga apostoles sa Ginoo, no, niya na iyang ipakita na ikahibalo sa mga taga-apostole sa mga taga-Korinto nga nagduha-duhan niya, no, kaya man makita gyud sa tao ang kasing-kasing sa kuan. So muna iyang ipa-tinaw sa ilaha na tinuray kong apostoles. In fact, gani sa kasagasa kung adto sa pagsangyaw sa mga bilita na agi daghang nakabig, bisan pa man na pwede makabig. So dinha mo na yung ipamatuod dinha, no? So ato makatunan din ni, no, sa pasayan natong ibasa sa iyang mga lakaw, sa iyang kalampusan, sa iyang mga duty as apostle to preach the gospel of Jesus Christ. Sa ato po, no, tanan nga magtotoo, musangyam kita sa mayang balita ang church, individual believer. In order for us to be successful in our duties, especially sa atong pag-preach sa gospel, we should depend upon God, no, to open doors of opportunity for the gospel. Ato makita din ni daan, no, nga sa versikulo 12 nga nisangal sa mayang balita ining lugar sa Troas tungod kay giablihan si Ginoo upuntahan alang kaniya nga makasangyaw siya. So kana mo padayon gyud ampo nga daghan pang ablihon sa Ginoo nga mga opportunity, doors of opportunities for us to bring the gospel to the people or to the lost or to the unbelievers. Dayon, we should depend upon God to open doors, no, muna to open doors of opportunity for the gospel. Ita magsalig sa atong abilidad or diskarte. Hindi ang Diyos na nag-control sa tanan ng gamhanan, mo-apply opportunity for us to bring this good news na mismo kita nakasinati, no, na nakabig, naluwas. Ano nang uban po, maluwas. Kung sa atong pag-share sa gospel, sa uban, let us be like Paul, no, is sincere and faithful in discharging our duties. Hindi nato sa gulan o baka kung atong panhalan sa atong kagalingon nga, no, isalikwa na to atong kagalingon nga mga agenda, mga motibo. No, di para sa ubang nga mga kuan, iglesia nga lahi ang motibo. No, dili kay ang may isa ang ngalan sa Ginoo diya sa kaluwasan ni Kristo alang sa kalag nga mga maluwas. Hindi daghan sila mga lain o mga tuyo. No, unang daghan kay mga saag na makalag tungod nila. So in our proclaiming and sharing the gospel, let us be sincere. Tungod kita, no? Kita nato si Apostle Pablo mo na yung ibuhat niya, sayod siya nga kaning inaa sa iyang pagbuhat ng inaa ang Ginoo nagtanaw sa iyang pagbuhat sa unsay gisugo kaning bisag unsa man wala kang gimatago diya sa Ginoo. So let us be sincere and faithful alang sa iyang himaya atong kaayuhan nga dita dili mapungot ang Ginoo sa ato, no, sa atong pag-discharge atong duty in sharing the gospel. And also, of course, sa uban, nga makabig sila pinagi sa ibang Ebanghelyo. So muna, ang atong mga katunan sa atong pasayang ibasa sa 2 Corinthians chapter 2. Let us now all stand and wait on ang first hymn for this morning.